And we're good. So, yun. Magandang gabi mga boss. So, Coach Ian here. And today is April 25, lalo na dun sa mga nanonood, no? Kasi baka recorded na lang yung maaabutan nyo. And then, welcome to the Guild Podcast. So, yun po, Guild Podcast tayo ngayon, ha? So, for those who do know, last podcast na ginawa ko, entire month of October yon. Pero sino ditong gusto, like every Friday, meron na tayong podcast uli. Every Friday, tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to. Hangtod sa kahangturan. Ay, so, ganun na, ganun na. Basta, we're gonna do it consistently every Friday. Yes. Para yung doon sa mga aspiring freelancers or yung mga nag-iisip pa lang gusto ko mag-freelancing or yung mga existing freelancers na gustong makakuha ng tips sa iba ding mga freelancers. Sino yung gusto ng ganun? Sige nga, can you raise your hands? Oh, so libre lagi yung podcast natin every Friday. All right? Pero yun, parang gusto kong I want to do it now consistently every Friday para so you expect. Guys, huwag kayong masusurprise ha. I'm gonna be inviting people, malaki man sila sa industry or maliit, may pangalan na or wala. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa simula, 'di ba? Sa pinakasimula talaga. So, I don't care kasi alam ko kahit sa mga munting kwento nila may inspire tayo. So, I want to build that yung may inspire kayo lagi. Okay? Sa mga fellow freelancers. Now, by the way, for those who don't know, I'm Coach Ian Bailio. I'm the founder of the Guild. So, ito yan, may 133,000 na na members. All right? So, also, meron din akong community. Wala na akong nilagay na screenshot dito sa Pinoy Google Ads community with 7,000 or 8,000 members ata yun. Now, I want to set your expectation now kasi may utang ako sa inyo ha. Pero I'm still going to produce that guest. Kasi today is supposed to be dalawang guest freelancers tayo. Pero because of schedule, so merong mas may importanteng kailangan. So for now, we're just gonna be talking isa dun sa mga free guest freelancer natin. Alright? For that person naman who can't make it today, ikukwento ko lang ng konti yung story niya. Kasi sino ditong mabibilib if 21 years old pa lang? 21-year-old pa lang yung guest speaker sana natin. Yung first guest speaker natin. 21-year-old siya. Ito siya oh. Eto siya, si Lance. So, mukhang magi-schedule na lang kami ng podcast na like sometime in the afternoon. So, kung available kayo noon, kahit na 50 audience lang, okay lang sa akin 'yon. O, sometime next week, imimit ko siya, mga after lunch, because hectic ang schedule niya. So, yun si Lance. And, eto basahin nyo. 21 year 21-year-old. Tingnan nyo I'm just gonna read it. Bought my first property. Got a sports bike I used to only dream of. Yung mga vision board niya yung ginawa niya. Nag-cut siya ng pictures or I don't know kung nilagay niya sa laptop niya or meron talaga siyang illustration board doon niya dinikit yung niya, yung vision board niya, yun yung ginawa niya. I have my dream desk set up. I get to spoil my family. Sino yung gusto yung ganun? Yung kaya mong spoil yung family mo. Staycation, approve. Ganun. Ganun lang. Fine dining, kakain, approve. Di ba? Help those in need without hesitation. Dati nagdadalawang isip ka kasi ikaw nga hirap ka na sa sarili mo pa lang sus tutulong ka pa sa iba, 'di ba? Then enjoyed luxuries I never thought possible in my age. Got invited by schools for career talks kasi nakaka-inspire and he's still 21 years old. Pero eto ang mas maganda. Here's the best part. I complete 8 to 9 hours of sleep now. Oh, sinong naiinggit nun? 8 to 9 hours of sleep. Now burning out. All of this because of premium clients that pay me monthly. Yun ang labanan dito, 'di ba? Ako inggit ako niyan sa 8 to 9 hours kasi ako mga 3 to 4 hours lang ako. Oh, 'di ba? Then all of this because of premium clients and none of this came easy though. Akala mo madali, no? I've been an entrepreneur since I was 17. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Start young.
Nakita ko kanina sa GC, yung isang anak niya kakatapos lang ng senior high school, papa-enroll daw niya sa Google Ads class ko. Pero ako naman, last year, nag-graduate ng yung anak ko ng senior high, hindi ko na siya pinag-ano. Okay rin sa kanya hindi na siya mag-aral ng college. Kasi po, alam ko yung iba dito baka ma-offend and I respect that kasi iba-iba naman tayo. Pero me as a parent, I don't care hindi makatapos ng college yung anak ko. Kasi ang totoong labanan dito, kaya kong ituro sa kanya yung skill sa anak ko, paano siya kumita as a freelancer. Tama hindi? Yun naman mas importante Ba't ka ba nag-aral? Di ba ganito turo natin, anak, aral ka para pag graduate mo, kuha ka ng magandang trabaho na malaki ang sweldo. Yun naman yung purpose di ba? Tapos mag-aaral ka naman ng masteral or PhD. Bakit? Para yun kumbaga yung upskilling na gagawin mo para mas tumaas ang sweldo o yung kita. Yun yung pinaglalabanan dito, kita. So I don't care, college graduate ka or high school graduate ka lang, kaya mo rin kumita. Pero hindi madali. Skills talaga kasi ang labanan, di ba? O again, apart. What changed everything? I was learning how to sell myself in my agency. Can you imagine, 21 years old, my agency? Eto siya, Uy, may bahay na siya. Don't worry guys, sa interviewin ko siya, magpa-podcast din kami. Hindi nga lang siya available ngayon. Meron na siyang property, 3 bedroom yan. Tapos, yung dream setup niya na workstation ay pagka-power, no? Ako gusto ko rin yan. Gusto ko rin ganyang setup. Okay din sa kanya. Meron ako ng setup Happy na ako sa setup ko. Pero gusto ko pa rin pagandahin yung workstation ko. Kasi yung workstation ko dito sa bahay, tatlo. Oo, tatlo. May PC, may laptop, may ganun na part, tatlong workstation kasi para din sa mga kids ko. Oh, 'di ba? Ito pa. Got my first house and lot at 21. Ito yung kwento niya. Pero ito ang hindi niyo alam. Ito ang hindi niyo alam. I struggled to land clients for 1 year straight. Kasi lagi niyong tinitingnan yung bahay, pero 1 year siyang nahirapan. Kaya ikaw, kung nahihirapan ka ngayon, okay lang. Ha? Okay lang yon. Gets nyo? Sino dito nakaka-relate? Ito siya I struggled to land clients for 1 year straight. Ikaw nga, 2 months lang, ayaw mo na quit ka na Di ba? I faced countless rejections and self-doubt. And I almost quit thinking freelancing wasn't for me. Tsaka na natin wag na nating basahin ang kwento niya. Pero what I'm saying is, this wasn't luck. This wasn't overnight success. Kailangan talaga hard work. Do you agree, guys? Kasi baka napanood niyo yung Jessica Soho Shicks, kaya mo gusto mag-freelancing Kasi may dalawa na siyang sasakyan, may dalawa na siyang properties. Hindi niyo naiintindihan yung pinagdaanan nun nung nagsimula siya. Kasi mahirap talaga sa simula until you build that name, 'di ba? Oo, hindi dito yung parang one time lang, unang try mo kaagad successful ka. Meron ding nakakatsamba ng ganun, pero bihira lang 'yun. Parang unicorn 'yun, rare breed lang yung ganun na case. Pero majority nagsimula sa hirap. Kahit ako, hindi naman kaagad ganun yung bumaba ang clients hindi po. Ha? Okay, this is him. O, di ba? Meron siyang dream sports na bike. Yan na gusto niya. And then, dati, nag-hesitate siyang tumulong. Ngayon, he's in the position to help people. Kita niyo yan? O, di ba? Hindi ko alam kung nagbabahay-bahay ba siya or ay ganito na part. Pero namimigay ata siya ng groceries or something. Di ba? Okay ba yun? Nakaka-inspire yung kwento niya. Utang ko yan sa inyo kasi I need to talk to him. Magpa-podcast tayo. Kung available ba kayo like say around 1 or 2 p.m. sometime next week, attend ba kayo? Siya yung kakausapin natin. Makikinig tayo sa kwento niya. Okay ba yun sa inyo? Para maano kayo, para ma-inspire kayo sa kwento niya. Alright? So that's Lance. Schedule lang talaga yung kulang. Pero tapos guys, eto, nakita niyo tong brand ng relo na to? Oo, etong Pisot, ay sorry, hindi yan, joke lang po nagjo-joke lang si Coach Ian. This is an expensive brand when it comes to watch. Tama, hindi? And you can afford na mag-groceries kasi kaya mo na. And that's okay. Oo.
If you have the luxury naman, kaya mo naman, at meron ka pa ring savings, meron kang ibang, I don't know, meron ka bang investment portfolio o meron kang other stream of incomes, 'di ba? Yung ganun po 'yan. Pero sa lahat ng 'to, even sa last AMA session ko, AMA session is Ask Me Anything session sa mga Google Ads students ko. Guys, eto yung tinuturo. Eto talaga, sa akin, bumabalik-balik sa akin to kasi totoo to. Who agrees with this one? Your ability to learn fast determines everything. Totoo? Your ability to learn fast determines everything. Not talent, intelligence mo, or memory. Not even who you know. Kung mabilis ka mag-absorb, apply mo, mag-adapt ka faster, mag-execute. Kasi yun talaga ang totoong labanan eh. Ha? Okay. Na-inspire ba kayo sa kwento niya? Alam ko hindi ako. Mas maganda pag galing mismo sa kanya yung story. Yung kanina of Lance. The story of Lance. Okay? Pero hindi lang po kasi yan yung kwento ko. Okay? Meron din akong isang in-invite para mag-share ng kwento niya. Mr. Speaker, are you here? Are you here now? Yes po, Coach. Okay, yun. Andito po si Mr. Manny. And ano, taga Bataan ka bro, no? Sa Yes po, Bataan ba Coach. o sa ano? Sa Sa Bataan o sa Tandaan? Ay, Tanda, Bata, Matanda. Eh, hindi naman, ano, sa Bataan. Saan sa Bataan, bro? Balanga City po. Balanga. I've been to Yes po. Balanga like, I don't know, 20 years ago. O like 20 years ago or 16 years ago. I forgot. Pero mga ganun. Oo, basta in-invite lang din ako doon. Ang sarap ng ano, feeling ko doon para akong artista when I went there kasi ang ganda ng accommodation, may pakain. Hindi naman palitsyon pero feeling mo piyesta yung pinuntahan mo eh. Yung ganun na case yung when I went there. 15 to 20 years ago. It's been a while. Okay, Mm, now guys, help me welcome. He's one of my students sa Google Ads community. Okay? Pero gusto kong mapakinggan nyo yung kwento niya. Alright? Kasi po, nagsimula din to sa, nag-aral lang, di ba? Nag-enroll ng course, Opo. nag-aral lang. Bro, sandali, i-ano lang kita, ipin lang kita. Ayan. Tapos let me stop my presentation. Ayan. Okay po. Pagkatapos, asa na ba ako? Eto naman ako. Hold on ano ko lang tong chat box muna. Yung chat box. Kasi hindi ko makita yung pagmumukha ko. Ayan. Ayan, there you go. So, akala ko bro, si San Pedro ka. Ang haba ng balbas mo eh, no? Oh, sige, Actually, sige. eto na lang yata yung mahaba sa akin eh, Coach. Ayan na lang bro. Okay, ayan. So, guys, hindi. Just to give you an idea with Manny, he enrolled with my Google Ads class like I think Feb 16 bro, no? Feb 16 ba yon? January Somewhere there. 16. Up. January ba yon? Yes po. January 16. Tapos, nag-aral siya ng 2 weeks sa Google Ads. When I say nag-aral, kasi ano, meron siyang recording man na pwedeng balikan. 2 weeks niyang inaral, laser focus sa parang monk. Kaya nga humaba yung buhok niya eh, para na siyang monk. O yung ganun eh, no? Hindi. Basta sabi niya 2 weeks siya, parang monk, laser focus siya. And then nag-apply siya. Akala niyo pag nag-apply, parang okay, tanggap ka na, you're hired. Hindi. He got rejected. Mamaya tatanungin natin yan sa kanya kasi edi nag-apply siya, na-reject siya. Alam ko yung iba sa inyo nun, uy, ang sakit. Di ba? Ang sakit na na. Okay, tapos nag-try ka uli. Na-reject na naman siya. Ewan ko ikaw, anong iniisip mo? I mean, yung ibang, eto muna para sa mga audience Ewan ko sa'yo, kung nakadalawang reject ka na, baka biglang na sumagi ka agad sa isip mo. Nako, mahirap pala. E di nag-apply ka na naman. Na-reject ka. Kasi pangatlo kay Manny, hindi ko, mamaya tatanungin natin kay Manny yan. Sa pangatlong rejection, baka nasa isip mo, siguro hindi para sa akin tong Google Ads. Tapos nag-apply siya, na-reject na naman. Guys, can you imagine that? Baka sa pang-apat na rejection mo, natatakot ka na para sa pang-fifth. Kayo lahat I'm talking to everyone in general, takot ka na kagad dun sa pang-limang, nako baka ma-reject. Ganun na kagad. Pero siya, tuloy lang siya. And then sa pang-anim, dun na siya na-hire.
Tapos sabi niya, subukan ko nga uli. Sabi niya nasa isip ni Manny. Subukan ko nga uli, apply nga uli ako. Aba, na-reject na naman siya ilang beses. Pero apat na beses siyang na-reject. This time sa panlima, meron na siyang 70K per month na offer. Kasi nung unang na-hire siya, 20K nga lang tapos 70K. Tapos, nag-apply na naman siya. Ngayon, hindi ko na alam kung ilang beses siya na-reject bago siya na-hire uli dito sa Pero, in just few weeks, or I would say months, would you say, bro, 2 months period kasama nung nag-aral ka hanggang what would you say? Like, gaano ka katagal? Like, paano mo, ilang months mo na-reach yung 6 digit per month? 2 months, sir. 2 2 months po, months. coach. Opo. Yun din Kasi ang alam ko. nag-ano muna po ako, nakuha muna ng experience dun sa first company. Correct. Before po ako nag-ano. Okay, so guys, dito po, nahinang kwento ni Manny. Hindi, joke lang bro. Pero, guys, kaya din natutuwa ako sa pangalan niya, Manny. Kasi money, di ba? Pera, money. Would you believe me? Yung affirmation, alam ko siguro yung iba dito parang, ay, hindi naman totoo yan yung affirmation. Yung sinasabi mo na, money comes to me naturally. Yung ganun. Tapos ini-imagine, ako kaya ko kasi, ikaw, kaya mo bang i-imagine mga bossing? Yung PayPal account mo, o yung Wise account mo, o yung bank account mo, lumalaki ng 6 digit or 7 digit. Ang sarap nun. Sino yung gusto ng ganun? Kailangan nakikita mo yun. Kailangan nauna muna sa mind mo yun ang nangyari bago mangyari sa'yo. Di ba? Okay, pero ang haba ng intro ni Coach Ian, ang haba ng pasakali. Pero start tayo sa sa buhay mo, Manny, nung bata ka pa. Ay, hindi pala, sorry. Hindi, prior to Google Ads, what really happened? Like ano yung previous yung profession mo? So, nag-start po ako, nag-employee muna po ako for 15 years, coach. So, I started sa private company, Maritime Academy siya. And then, hindi na PMMA yan, bro, or mga ano ba yan? PMI, o mga ganun. Maritime School po dito sa Bataan, coach. Wow. Apo. And then, after 9 years din ako tumagal dun eh. Then, may nakatropa akong isang officer, kapitan siya ng barko. Then, sabi niya, tulungan kita, gusto mo sumakay ng barko. Sabi ko, sige po. Yun, nag-apply ako ng, tinulungan niya ako. Ano yun, bro? Third mate ka or ano? Hindi po, sa IT rin po. IT grad po kasi ako, coach. Ayun. Apo. Tapos yun, parang IT officer ako sa barko. And then, ang masaklap nun, parang 6 months or 4 months pa lang ako, na-aksidente ako sa barko, coach. So, nabalian ako ng shoulder. Kaya napababa rin ako agad. Hindi ko natapos yung contract ko. So, after nun, parang 3 years din ako nag-stay muna sa bahay tambay. Kasi 1 year, nagpagaling muna ako ng shoulder. Then, after 3 years, medyo nakakatamad na sa bahay. Nag-apply ako sa government hospital. IT rin po. So, yun, natanggap ako. After 3 years, last 2021, nag-resign din po ako kasi may goal ako sa buhay, coach. Sabi ko, pag dumating ako ng 40 years old, kailangan nagbi-business na lang ako, coach. Correct. So, yun, before ako mag-40, ako nun parang 38 ako that time. 36 ako that time, 2021. Then, nag-put up ako ngayon ng business ko, yung parang small coffee shop lang dito sa Bataan. Nice. Opo. And then, kaya lang, medyo tumagal naman siya ng 2 years, maganda yung 2 years niya. Kaya lang after nun, humina na yung sales kasi nagtayo ng SM malapit dito sa amin. So, yun, medyo pumupunta na din yung mga tao, tapos humina na yung sales. So yun, nung last year, nagsara na ako. Tapos yun, medyo nakakalungkot. Siyempre, pinuhunanan mo yun. Tsaka may goal ka sa buhay na dapat bago ka dumating ng 40, may business ka na. Kaya lang, parang na-frustrate ka. So, parang 1 to 2 months yata akong natambay na naman. Pero may mga side hustle naman ako, coach. Property consultant din ako sa real estate company. Tsaka nag-financial advisor din. Mga racket-racket ba, coach? Mga parang ala Pro-Life UK or mga ganun, insurance. Okay. Kaya lang, after ko nung nagsara ako ng shop,
medyo tinamad ako. Kasi parang siyempre na-frustrate ka. Sayang yung puhunan mo. So yun, kaya parang after 2 months or 3 months, nag-decide ako, sabi parang nauubos na yung savings ko ba. So Mm. ngayon, nag-aral ako, naghanap ako ng ibang sources of income. So nagtingin-tingin ako sa net kung ano yung magandang pag-enrollan ba na mga online jobs. So Are you nag-start ako. really from Bataan, bro? Talagang Yes, Bataan ka all your life. Okay, yes po. that's nice. Opo. Ito magandang tanong, no? Kasi pag ako tinanong niya, isasagot ko more than 20. I'm not kidding on this one, ah. Course hoarder ka rin ba, bro? Ano po? Course hoarder. Course Of hoarder. course, yes po. Oo. Kumbaga Totoo, parang coach. course junkie. Pag merong, uy, Mm. enroll ako. Parang ganun, di ba? Yung parang ano yun, coach? Di ba? Shiny object syndrome yan. Yung ganun na case. Pero at the same time, nakailan ka, bro? For example, ako, I won't be lying, more than 20 na courses ang in-enrollan ko. Sige, Medyo ikaw. hindi naman umabot doon, coach. Pero nag-start ako, parang na may nakita ako sa FB na parang general VA course. So nag-enroll ako ngayon doon. Tapos may real estate VA din, in-enrollan ko rin yun, coach. Pero parang Mm. habang natatapos ko yung course, parang na ano ko na hindi para sa akin, parang hindi ako mag-enjoy or hindi ko ma-feel yung pagtatrabaho pag ganun yung work ko. Tapos Okay. nag-enroll din ako ng FB ads, tsaka ano pa ba yung in-enroll? May in-enrollan pa ako na, ay sa e-commerce coach. Kaya lang, yung e-commerce masterclass din siya, parang 1 month din siya. Kaya lang nung parang OJT na, Mm. parang mga 2 days, 3 days, parang nauubusan na ako ng idea. Sabi ko, hindi para sa akin to, baka isang buwan pa lang matanggal na ako sa trabaho. Talaga? So, Bakit? Bakit kasi maubusan ng idea? hindi ako creative coach. Yun ang ano ko, Ah, more on gagawa ka ng mock-ups, mga design. So hindi kaya ng creativity, ano ko yung ganun ano. unless meron kang swipe file, no? Yung meron kang reference na madami na pwedeng gayahan, no? Or Po, inspiration. totoo Okay, po. sige. Makes sense. Sige. Tap, yan, Then sige. one time, siguro paano mo nakilala si Sir Renante? Kasi siya yung nag-ano sa Yun, iyo, di ba? opo. Oo. Yan, magandang tanong, coach. Nung after ko nung e-commerce course, nagbabrowse na naman ako nung may enrollan ko na ano, kasi parang hindi fit sa akin, kailangan ko makahanap na naman ng ano para makakuha ng trabaho. Sa Mm. dumaan sa newsfeed ko yung parang may ginawang page yata Sir Renante na free training. Sabi ko, ayos to, ang haba ng oras. Yung 7 hours yata to 11 hours, parang ganun, coach. Mm. So sabi ko, inano ko agad, nag-join ako. Then kinabukasan, coach, nag-enroll na ako. Parang first yata ako nag-enroll sa batch 8 kasi parang kaka-create lang ng GC ng batch 8 ng time na yun. And guys, by the way, batch 8 was March 16. Tama ba, bro? Opo. March 16. Pero kahit malayo pa kasi yung schedule ng batch 8, meron ka ng batch 7 recording na pwede mong balikan. Tama, bro? Yes, Hindi. Ganun tama kasi po. ako. That's how I do it. Sa totoo nga, kahit di na kayo umaten ng batch 8 na training, sa totoo na one day, kasi nakuha mo na yun dun sa previous recording ng batch 7, di ba? Tama Yeah. po. So, I'm just giving an idea. Tapos, eto bro, nag-enroll ka, nag-register ka. Ay, hindi, napanood mo. Anong naisip mo ba't gusto mo ng Google Ads? Bakit? Ang, Kasi parang, oh, ang ano ko nun, coach, sabi ko, parang ayos to kasi parang hindi ganun kahirap ah. Kasi sa free training, parang medyo madali pa. So sabi ko, tsaka hindi mo kailangan ng mataas na specs ng laptop or ng unit. So yun ang isang kinoconsider ko kasi luma na yung unit ko, 2015 pa, coach eh. So mm, tapos sa browser ka lang magwo-work. yan pa rin yung gamit mo bro ngayon. Yes po, coach. Oh, Po. feeling ko So, bibili ka na ng bago siguro. Sige, go, go. ayun po. So, tapos sabi ko, parang medyo, since nag-business naman ako before, parang mag-fit siya dun sa hilig ko rin, coach. Kasi parang sa marketing, mga ganon. So, sabi ko, okay to. So, subukan ko mag-enroll ng premium class. So, yun na, coach. Nagdire-diretso na dun. Yun na. Opo. Pero eto na, napanood mo na, nag-register ka, nag-enroll ka. Di ba sabi mo, nagparang monk ka for 2 weeks, inaral mo. Totoo, coach.
Tapos syempre gumawa ka na nag-build ka na ng campaign mo kahit wala kang client, no? Pero Opo, gawa-gawa ka lang ng campaign mo. Kasi opo, coach. dapat parang may sample project ka sa portfolio. Kasi kailangan malaman ng clients, teka lang, marunong ka bang mag-build? May alam ka ba talaga sa Google Ads? Di ba yun lang naman yung labanan dito mga bossing? Kailangan ma-demonstrate mo sa potential client na meron kang skills. At least alam mo, lamang ka ng isang paligo sa kanila. I mean, basta, ay, parang marunong to ah. Kailangan sumagi sa may nila, parang marunong to ah. Pero tinuro ko rin naman sa inyo guys, di ba? Bago ka mag-apply ng isang job, dapat 60 to 70% ng knowledge o yung actual ano, alam mo yung gagawin. Kasi pag hinire ka, sige nga, mag-build ka ng campaign, hindi mo alam gagawin, tutunganga ka. Yung mga ganun na case, dapat alam mo talaga. 'Di ba? Huwag ka mag-antay lahat ng nandito ngayon, huwag ka mag-antay na dapat kailangan 100% ready na ako. Hindi. You're not gonna be 100% ready until you're on that actual, di ba, yung naghahawa ka na bro ng client, doon ka na talaga matututo. Doon mo na, Opo, ganito pala talaga yun. Gaganon-ganon ka, puro. Oh, kasi naalala ko sa BPO dati sa call center, pag train kami, sobrang dami, 2 months na training. Pagkatapos doon, parang 10% lang naman yung sa actual. Bakit? Kasing sa actual na, iba-iba talaga no? Pag may hawak ka ng clients, mas iba yung ganun na case. Gusto ko, nandoon ka sa parang ganun na environment, alam mo yung actual na gagawin. Hindi yung parang theory. Okay, bro, eto na. Excited ako malaman anong nasa mind mo. Ngayon, naiintindihan ko na bro, una, ba't hindi ka takot sa rejection? Bakit? Kasi businessman ka. Guys, yung mga entrepreneur, sanayan sila sa rejection. Sanayan sila sa sakit or sama ng loob. Yung ganun na case, they can handle it. Medyo kaya nilang mag-tolerate ng pain ng rejection. Tama ba, bro? tama, coach. Lalo na Wala. ang nakapag-train sa akin yung sa insurance, coach. Yung Correct. financial. Mawawalan ka ng kaibigan, coach, pag nag-insure. Totoo. Makinig kayo. Hindi, mawawalan ka ng kaibigan kapag nag-insurance ka or nag-networking or other sales na na trabaho. Bakit? Kasi sobrang kulit mo 'di ba? Sobrang kulit mo tapos nasa isip nila ibebentahan na naman ako nito. Kaya the moment na nag-DM ka pa nga lang, wala na, hindi ka nila papansinin kasi nakukulitan na sila sa iyo. Alam na nila yung intention mo, 'di ba? Correct, Pero coach. eto na, hindi, eto kasi I was trying to understand din, ang galing naman ni Manny. 2 weeks lang niyang inaral, then in 1 week, na-hire na siya. Sabi kong ganun na case, sa mind ko. Pero, ang number one element dyan para sa akin, totoo to mga boss is your intent. Talagang, yung intent, strong yung intent mo, alam ko ma-hire ako. Mag-a-apply lang ako, alam ko mare-reject ako, pero alam ko may mag-hire sa akin. Dapat ganun na mindset. Hindi ka nag-iisip na baka hindi ako ma-hire. Kasi dalawa lang naman yan eh. Di ba yung laging ganito, what if hindi ako ma-hire? Guys, dalawa lang yung pagpupuntahan mo eh. What if hindi ako ma-hire? Pero dapat, ganito. Alam niyo yung glass, di ba? Half filled or half empty. Narinig niyo na yan, di ba? May nakita kang baso. Anong nakikita mo dyan sa baso na yan? Ay half empty. Yung iba sabi half filled. Yung mindset ni Manny nandun sa half filled. Ibig sabihin, what if ma-hire ako? Nandun siya. Bakit mo iniisip, what if hindi ako, baka bumagsak ako sa interview? Ba't yun ang nasa isip mo? Dalawa na nga lang yung pwede mong desisyonan no? Dapat, what if ma-hire ako? Kaya ako mag-a-apply kasi, what if ma-hire ako? Huwag mo isipin, what if baka bumagsak ako? Hindi gano'n na mindset, guys. Pero, totoo man, let me ask you this now. Kaya nga sinabi ko rin sa lahat, swerte yung mga may background sa sales. Huwag kayo ma-offend Tinatanong din minsan sa interview, may background ka ba sa sales? Would you believe me, mas sa mindset ng mga employers or mag-hire, mas gusto nilang i-hire yung mga tao may background sa sales. Do you agree? Kaway-kaway mga may background dito sa real estate or nag-direct selling, kahit ano pang klaseng binenta nyo at na-reject kayo, kasi yun ang hinahanap nilang tao. Ibig sabihin, Batman na yan, Batman na yung mga taong yan, batot manhid. Ibig sabihin ng ganun sa rejection. Those are the people they want to hire. Lalo na kung sales yung a-applyan nyo. Kahit ako, kung sales ako, company, I'm going to hire someone, merong sabi, I have no experience in sales but I'm willing to learn. Hindi. Ako, I'd hire someone na may experience sa sales.
Kasi etong wala pang experience, matagal pa matututo yan sa rejection. 'Di ba? Yung gano'n na case. Pero eto bro, anong feeling mo nung na-reject ka nung una? Sa totoo bro, what were you thinking? Nung first ano ko coach, syempre ayun, nung after ko ng 2 weeks, nag-start na ako mag-apply niyan coach. So, ang yung unang interview ko talaga, syempre talagang nakakabahan kasi first time ko yung sa ano ba, sa yung freelance na trabaho. Tapos ang laki ng offer, $2,000 yung offer. Yun yung nakapag-motivate sa akin, coach, kasi unang interview ko ang offer agad 2,000. Kaya lang, yun din yung frustration ko kasi bumagsak ako, coach. Pero So, na-frustrate ka. Pero anong iniisip mo mm, nun? Anong nasa isip mo? Shicks, kailangan ang ko pa palang i-improving sa interview. Pero na-encounter mo totoo, nga mga interview questions. Meron ba dong lumabas sa mga top 10 interview questions na pinag-preparan mo? Meron yes, din ba doon? coach. Madami. Mahalaga po talaga yung preparation sa interview. Ang problem lang kasi sa akin, coach, ayun sinabi ko naman, hindi ako ganun ka-fluent sa English. Kaya minsan, yung mga tanong nung nag-i-interview, hindi ko magets. Sa kung ano sinasagot ko. O yun, tingnan nyo guys ha. Alam nyo ba, totoo to, yung nag-DM sa akin yan kay Manning na hire siya, yung sa una niyang job. Di ba, yung hinire ka, yung pinakaunang client mo or job is 20K per month lang. Yes po. Pinatos niya yon. Tapos, yung accounts na hahawakan niya, 18, 18 to 20 accounts, 20K lang. Yes. Yung Tama. iba dito niyan kagad nasa isip na, ay ako hindi ako niyan, lugi ako niyan, 20 accounts tapos ano lang 20K. Pero hindi kasi anong nasa mind mo nun, bro? Coach, kailangan ko talaga mag-experience eh. Kasi wala talaga ako Experience. sana. Apo. Correct. Kasi yun talaga yung kailangan, o di ba? Pinatos na yung 20K. Yun yung So, nag-apply siya, 5 beses yung na-reject. Sa pang-anim, na-hire siya, pero 20K lang. nga Can po. you imagine? 20K. Pero 18 to 20 accounts sa hawakan niya. Ang Yan sabi lang. niya, okay lang kasi kailangan ko ng experience. Wala Yes. siyang background sa Google Ads. Totoo po. Pero, nag-apply ka. 'Di ba? Ay, eto muna bro. Eh anong nasa isip mo yung naka-third rejection ka na, fifth rejection? Gusto mo na bang mag-quit o hindi naman? O inisip mo Ah, yung 100 interview challenge natin? actually, coach, medyo kakabahan ka talaga pag sunod-sunod na yung parang nare-reject ka eh. Pero syempre yung gigil mo na makahanap ng trabaho, yun talaga yung nakakaano sa akin. Kasi kailangan ko talaga magkatrabaho. Kailangan kong pumasa, dire-diretso lang. 'Di ba? And Opo. then na-hire ka na nga. Eto na, Yes. Opo. guys, nag-apply na naman siya. Siyempre, hindi naman enough yung 20 kasi pang experience niya lang yun. Apply naman siya. Pero eto ngayon, kapag tinatanong ka, so meron ka na bang nahawakang accounts? Anong sabi mo ngayon? Oo, meron akong 80 to Yes. 20 accounts. O di Yes. mas bilib na sa kanya ngayon. Tama ba mga bossing? Kasi kailangan lang niya ng konting experience eh. Para naman pwede siya mag-demand ng mas higher. Pero 4 na beses siyang na-reject. Bro, yung nare-reject ka uli ng maraming beses, nagre-replay ba sa'yo sa mind mo yung mga rejection mo dati? Ay, yung pangalawang rejection, ay, yung pangalawang ano ko na coach. Medyo hindi na eh. Kasi parang meron pa naman akong work ngayon eh. Tsaka Yun. alam ko sa sarili ko, hindi pa ako ganun ka-equip eh. Kaya, kumbaga nagtatry-try pa lang ako. Medyo, yun nga, 60% sabi ko pwede na. Pero hindi pa talaga 100% na Correct. ano ko. Ito So, nga yung nangyari. uh, Sige, go ahead. Hindi, no, tuloy mo bro. So 60% nga. Oo, yung actually, ganun. coach, habang, parang nakaka 1 month na higit pa lang ako dun sa work ko. Nag-a-apply na ako niyan, coach. Minsan nga nasa work ako, ay may tracker yun, coach. Oo. May kasabay yun na interview, tinatanggap ko. Ang ginagawa ko, yung isang kamay ko, nagkiklik ng mouse habang ini-interview ako para hindi lang mamatay doon sa tracker. Correct, di ba? Oh, pero kasi kami dati, yung Diretso. mga nasa BPO, di ba, naka-work from home. Anong ginagawa? Nagsusuksok ng
nagsusuksok ako, nagsusuksok ata ng 25 cents or piso sa keyboard para ganyan ng ganyan, kasi hindi ko naman alam dati na merong yung mouse clicker na pwede kang mag-download ng app na gagalaw-galaw lang. Hindi ko alam yun, bro, ah. Oo, yung wala na ako sa BPO, yung wala na, di ba, yung na-stroke na yung misis ko, tumigil na ako mag-work. Doon pa nakwento ng kapatid ko, uy, merong mouse na gagalaw, meron kang i-download niyan, gagalaw na lang ng kusa yung mouse para alam lang ng client na present ka. Sabi ko talaga, may ganun, hindi ko alam. Ang technique ko lang dati, may lalagay ako ng 25 cents or ano. Kasi minsan sabi ko, Shix, I'm not feeling well. Pero maganda yung performance ko, ah. Kasi top performer naman ako sa Google Ads dati sa previous job ko. Pero I'm not feeling well. Kailangan ko mag-rest ng kahit 10 minutes. Yung laptop kasi, pag di gumala ng 5 minutes, mag-go off na yung screen. Tapos kailangan mong mag-login. So malalaman nila na, aha, huli ka. Yung ganun na case. Kasi oo. Kaya ako, katabi ko yung bed ko tsaka yung laptop ko. Kahit na nakahiga ako, ginagalaw-galaw ko minsan yung mouse dati. Hindi ko pa alam yung 25 cents magsusuksok. Para lang yung ganun. Huwag niyo itong tularan, guys, ha. Kwento ko lang. Kasi ganun talaga yung mga VA pag may mga tracker. Minsan, meron kang, di ba, kailangan mo ng additional rest or may gagawin ka. Yung ganun. So ngayon, bro, eto na. Na-hire ka, magkano yung offer sa'yo dun sa second job? 4 na beses kang na-reject, sa pang-5 na-hire ka. Di ba, first client mo, full-time, may tracker, 20,000, 18 to 20 accounts. Sa pangalawa mong job, magkano ng offer sa'yo, bro? Yung pangalawa kong job, coach, actually 8 per hour yun eh. $8 per hour. Pero Okay. ang kagandahan sa kanya, open overtime. Tsaka pwede ka magtrabaho ng weekends basta free ka, walang problema. So, kapag free ako, so syempre sayang din yun. So talagang hinihit ko yung minsan weekends. Or kahit pwede nga broken time, coach. Eh. Kunwari, sa morning, pwede kang mag-work, tapos sa evening mo na ituloy yung iba. Walang Nice yan. problema. Opo. Ang Kaya, maganda, hindi mo talaga kailangan yung minomonitor ka, di ba? Hindi yes, ka opo. micromanage ng client. Opo. Guys, sa second niya nag-gig, nag 70,000 a month na siya. At wala siyang time tracker. At pwede kang mag-overtime sa gusto mo nga na oras. Kahit broken pa yan na oras. Kahit weekends pa. Ang sarap nun, Ito, bro. coach. Kasi parang yung kinumpute ko yung naka-isang buwan ako, parang nasa 95. Eh. Oh, di Sa ba? kanya ba? Kaya parang ayos din, coach. Kahit yung pag tinignan mo, hindi ganun kalaki yung per hour mo. Pero kapag nag-extend ka, kasi hindi naman, kapag nag-extend ka, kapag wala kang tracker, hindi naman talaga yung buong oras na Bro, yun, I may have to sagot stop ka. you. I have to stop you. Opo. Andito ngayon yung client mo sa pangalawang Ay, joke lang. patay. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Hindi. Pero I'm telling you guys, can you imagine that? So naka 95,000 siya doon kasi pwede rin siya mag-OT. Pero Opo. hindi mo na monitor yung time niya. Pero sa totoo, nasa stage ka na bakit ka doon sa full-time yung isa kanina na 20,000? 'Di ba? 18 to 20 accounts hawak mo versus ito, 'di ba? Walang tracker, tapos okay yung bigayan. So nag-decide ka na mag-apply ka na naman uli. Tama hindi? Opo, coach. Maganda yung kwento ko dito, isang pangalawa yung flexi time. Sige bro. What Actually, happened? coach, di katatapos ko ng shift ko nun dun yung sa 20K, coach. So, 6 a.m. ang tapos ko doon, di nag-prepare muna. Tapos sinatid ko yung anak ko sa school. Hmm. Tapos nang habang pabalik na ako, nagda-drive ako, may nag-message sa akin, yun nga, ito yung full-time client ko ngayon, coach. Ini-invite ako for interview. Tapos tinatanong yung availability ko. Pero hindi ako nag-apply sa kanya, coach. Siguro yung mga nakikita lang yung profile, ganun. So, nung pagbalik ko sa bahay, sabi ko, sige, sa Tagalog coach, sige, available ako ngayon. Kumbaga wala nang preparation, coach. Diretso na Okay. sabi ko, sige, interviewin mo na ako ngayon, kumbaga. Tapos maya-maya, bigla niya na ako sinanda ng link in 5 minutes. So, siguro isa rin yun sa maganda, parang nakita rin nung nag-interview na, oh, ready lagi ito. Kasi parang wala talagang preparation na nun, coach. Kumbaga parang medyo okay na ako nung time na yun. Kasi syempre may work ka, medyo fresh pa sa isip mo kung may tatanong man. Ayan, coach. And then syempre, ito na ang nangyari guys. To make it short, he got hired.
Yes So may po. 3 clients ka na ngayon. Opo. Siyempre, mas practical guys, timbang-timbangin mo na yung oras mo ngayon. Meron kang clients, isang full-time, 20,000 per month. May tracker pa yon at meron kang 2 clients na walang time tracker. At malalaki ang bigay. So logically, lalo na't businessman si Manny, anong gagawin mo? You need to let go na yung una. Yung 8 Yeah. hours na full-time. Kasi meron ka ng 2 at nagsi-6 digit a month ka na. That's what happened sa kanya. Tama ba mga Medyo, boss? Yes, tama Manny? yes Okay. po, coach. Medyo ano na yung health ko ng coach. Medyo Correct. nararamdaman ko na nasasagad na masyado, coach. Correct, correct. Uh, So ngayon, hindi, tama 'yon. I like the fact na may 2 kang clients. Hindi ano yung oras mo, hawak mo. 'Yun yung pinaka the best nun. Kasi you can still rest anytime you want. Basta natapos mo na yung trabaho mo. 'Yun naman yung labanan dito eh. Ang pinag-uusapan dito, can you still deliver those kaya mo bang ibigay yung deliverables and what is required from you? At yun na, kapag nagawa mo naman yun, bro, goods tayo doon. 'Di ba? So eto na ngayon, eto na ngayon. Sa tingin mo ba even if you go back from zero, ngayon confident ka na mag-apply, alam mong kaya mo ang kumuha ng clients. Hindi ka na nahihirapan or ng gig. Tama? tama, coach. Kasi, Kasi, ako, yes, go ahead. actually, parang naging libangan ko na yung magpa-interview talaga, coach. Okay, guys. Ako, Sobra lesson na. for the day. Gawin mong libangan yung interview. Oh, Ha? coach, Oh, promise. Talagang sinunod-sunod ko talaga ng... ang nasa isip niyo ngayon, magaling ka kasi Manny mag-English. Guys, aminado to si Manny. He told me sa DM, sabi niya ganun, Coach, very effective yung turo mo. Bago mag-start ang interview, sinasabi niya na sa interviewer, I'm not that good in English. Kunwari, ang interviewer ko ngayon is si Stella. I'll just tell Stella, I just want to let you know, I'm not that good in English, but when it comes to Google Ads, you can count on me. Okay? Kasi kailangan 'yun, mga boss, whether you like it or not. Para kapag may tanong siya mamaya, tell me something about yourself. How would you handle this situation? Kahit nag-i-stutter ka, mali-mali ang grammar mo, kahit yung mga nagsasalita ka na meron kang fillers, alam mo yung word, yung mga fillers na sinasabi, you know, 'di ba? Yung mga 'di ba parang Manny Pacquiao, you know, yung ganun or yung mahilig ka kasi nag-iisip ka ng sasabihin mo, hindi sila madi-disappoint. Bakit? Hindi ka naman magaling mag-English eh. Alam nila 'yon. Tsaka ang trabaho na a-applyan mo, hindi ka naman BP or call center na makikipag-usap sa client all the time. Hindi. Actually, makikipag-communicate ka lang kay client, depende. Pwedeng sa Slack, pwedeng sa WhatsApp, yung mga ganun na case. Depende kung anong mode of communication ni client. Pero the point is, hindi ka makikipag-usap talaga na verbal or oral na skills gagamitin mo. Gets nyo ba mga boss? Bakit? Di ba kapag video editor hinire kita, kailangan magaling ka mag-English? Hindi ah. What I want from you is marunong ka ba talaga mag-video editing? Quality ba yung output mo? So if you're a graphic designer, I don't care if you're good in English, pero bigyan mo ako ng output. Talagang marunong ka dun sa sinasabi mong trabaho as a graphic designer. Same goes with Google Ads. Di ka na mag-i-English ha. I'm not asking you na mag-English ha, di ba? So that's why, kapag na-set mo yung expectation ng interviewer na I'm not that good in English, okay na yon. Kahit hindi yung accent mo, wala kang American, basta, I mean, may accent ka nga sa tingin nila eh. 'Di ba? Hey, you have an accent kasi yung accent mo talagang Pinoy ito, Pinoy ito. Yan ganun na case pero kagaya ako, alam ko kapag Bisaya or Cebuano, kunwari, na-encounter ko sa grocery or sa restaurant or pag narinig ko may accent, bro, saan province mo? Ganun kaagad tinatanong ko eh. Saan province mo? Tapos sabihin niya sa Davao sir or sa Bukidnon. And then magbibisaya na ako. Kuha ko na loob niya. Ganun na case. Make sense, mga boss? Hindi, kasi, pero eto sa interview, ano ngayon, kung barok yung English mo or Carabao English ka, I don't care. But show me that you have the skills sa Google Ads. In this case, kahit, kunwari, niche mo is copywriter ka, show me, you can really write. Email copywriter ka ba? Or ano pa yung skills mo? Show me. I need to know.
Malalaman ko yun sa interview. The way you deliver yourself or express yourself. 'Di ba? Kahit hindi ganun kagaling yung English. Okay ba yon? Guys, are you learning din ba yung sa kwento ni Manny? Kasi talagang effective sa kanya yon. Kasi ba, meron dito, alam ko, lagi pa rin nandun yan sa mind nila, ay, hindi ako magaling mag-English eh. Ay, natatakot ako eh. Ako, baka i-reject nila ako. Hindi po. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang, mga boss. Okay lang ba yun sa inyo? Sino Iniisip ko dito? lang lagi, coach, na ano, okay na lang ma-reject ako, hindi naman kami magkakilala kung mali-mali yung sagot ko. Correct. Una, yes, okay lang ma-reject kasi hindi naman magkakilala. Number two, ay bro, kahit na nga ngayon eh, kunwari lang alam mo, alam mo, Manny, inis na inis ako sa iyo ngayon. Kung pwede lang kita, example lang to Ah, kasi hindi kita pwedeng suntukin or hmm, sabunutan. Kasi hindi eh, nasa kabilang side ka eh. End of the line eh, di ba? Nobody can harm you. May sinasabi mo nga na it's all in the mind, yung mare-reject ka, yung masasakta. Hindi basta chill ka lang, huwag kang attach sa result. Kasi yun talaga yung technique sa interview. Hindi ka attach sa result. Kapag doon ka gigil na gustong mo magka-client na, hindi, doon pa lumalayo sa iyo yung blessing. Are you inspired sa kwento ni Manny, mga bossing? Simula pa lang to. Ay, by the way, Manny, si Aaron Paul Vianson, he's from Batch 7. Batch 7, okay. Group 1. Kasi yung Batch 7 ko, I have more than 400 students doon eh. Sa Batch 7 pa lang eh. Oo. Kaya may Batch 1 and Batch 2. Kasi ang Batch, yung parang Group 1 ng Batch 7, 200 plus sila. Sa Batch 7 din na Group 2, 200 plus din sila. Kaya sobrang dami niya nila eh. In December class. Kasi yan 'di ba? Sobrang dami. Taga Orani, Bataan. Malapit ba 'yan sa Balanga, bro? Yes po, malapit O lang po. Orani. Ito, Baka expert din nagkikita to sa kami. FB ads si Aaron. Tsaka may Google Ads client na din yan last week ata or the other week. So congrats din, bro. Congrats. So, so yun lang muna. And anong tips na pwede mong ibigay sa mga bago? Mahirap ba Hmm. talaga or ano? Anong sekreto mo? Baka meron kang mabibigay na tips. Isa, dalawa or tatlong tips sa kanila. Sige po, coach. So, basta okay lang ma-reject talaga, coach. Eh. Kasi normal naman yun. So, basta continue mo lang, basta meron kang gigil talaga na nakapag-work. Diretso ka lang talaga. And then, nung na-hire kasi ako ng unang company ko, coach, since bago ako, di ba 18 to 20 accounts ang hinahandle ko, hindi pa ako sinasabak sa campaign building, more on monitoring muna ako. Pero ang ginawa ko, coach, lagi kong kapag kunwari maaga ako natapos doon sa monitoring, nagme-message ako ngayon doon sa supervisor ko na, sir, baka pwede ako makahingi ng, o meron ka bang recording dyan kung paano yung campaign building na ginagawa niyo dito sa company. Yun ang Correct. kagandahan naman, binibigyan niya naman ako ng mga resources. So nakakapag-aral pa rin ako habang ano. Pero ang ginagawa ko sa isip ko nun, kailangan ko to aralin para makapag-apply ako sa iba. Sama ko eh. No? Hindi, Pero yun tama yan. ako ko. Kasi para rin for growth, diba, coach? Correct. Para, so yun ang ginawa ko, coach. Then, sa mga sumunod ko ng apply, since marami nga po akong hinandle na mga monitoring na accounts, yun ang lagi kong hina-highlight ngayon. Lagi ko simula sa ano ko sa intro ko, lagi kong hina-highlight na I handle 18 to 20 clients daily. Yun lagi ko pag ini-interview po talaga ako, coach. Para, kasi iniisip ko, napakabago ko pa lang, paano ko ngayon mai-showcase yung talent ko sa mga nag-i-interview. So nag-isip ako ng ano, so yun, lagi kong binabato 18 to 20 clients para medyo maganda rin siguro sa pandinig nila. Ed That's bro, I have a suggestion na. Sorry in-interrupt kita Opo, kasi biglang may pumasok sa mind. Hindi, eto. Ibulong mo sa akin mamaya sa DM. opo. Yung company na yan, papa-apply natin yung ibang mga fellow students. Yes po. Pero Actually, guys, sige po. para mag-build din sila ng portfolio just like you. Pero wag nilang i-mention si Manny. Opo, totoo po Hindi, yan. my suggestion, wag i-mention si Manny kasi ay ni-refer to ni Manny pero baka mag-resign din to. Kagad yung ganun na case. Pero ang i-build mo lang na marunong ka talaga sa Google Ads kasi it's how you sell yourself naman eh. Kasi doon ka rin nag-build naman ng experience mo bro, eh, di ba? Yung Totoo ganun na po. case.
ipapa-apply natin sila. Bakit? Merong magiging money part 2, part 3. Tapos meron ka na namang additional na sasabihin mo sa mga clients, future interviews. I'm handling 18 to 20 accounts as of the moment. Every interview yun. Kasi pag okay to, ganun na case. Yes. Okay ba yan? Any additional tip, bro? Tapos yung sumunod ko na po na clients, coach, ang lagi ko namang inaano sa kanila, parehas kong ginawa ko. Ino-offeran ko sila ng free campaign audit, coach. Sabi, ayun ang inaano ko sa kanila. Sir, gusto mo i-audit natin kung may existing kang campaign, i-audit natin para kung may ma-suggest man ako, kung tatanggapin mo, okay lang. So yun ang inaano. Tapos yung last na client ko, coach, na part-time, ang ginawa ko naman sa kanya, coach, since ano yan parang sabi niya, sige mag-build ka ng campaign ngayon kasi hindi pa effective yung date na yung ng application ko. Parang April 1 mag-start yung effectivity. Pero na-hire niya ako ng mga March 28, parang ganun. So sabi niya, sige babayaran ko na lang yung mag-build ka na ngayon ng campaign. Ang ginawa ko, coach, sabi ko, sige wag mo nang bayaran, mag-build na ako ng campaign. Mag-start na lang yung payment mo sa akin kung kailan nag-start yung contract natin. So ganun yung ginawa ko, coach, para at least medyo naman sa kanya. Parang you're providing value, bro. yes, Yan yung ginawa mo, 'di ba? ganun na lang Okay to kailangan hindi pa siya nag-i-start. Meron siyang 2 days na head start pero nagtrabaho na siya. Tapos giveaway niya na 'yon. Libre na 'yon, walang bayad. Aba, gusto ko tong empleyadong to. Ganun parang yung nasa mind ng inisip na lang po ako ng diskarte, coach. Correct. Tama. Uh, Anything else? Meron ka pa bang then tips sa last na kanila? siguro hindi pa na-share ng iba to. Parang ito yung pinaka last na tip ko. Dapat before ka mag-apply, dapat marami kang utang, coach. Para ma-push ka talaga mag-apply. Okay. Okay, guys. Sino ditong maraming utang? Sige nga, type ka nga dyan ng utang. Bakit? O mas mapupush ka nun. Mamomotivate ka ng di ba? Mag-step up. Pero Yun guys, lang. are you learning sa story ni Manny? Timing lang ngayon na eto kay Manny Google Ads. Pero guys, every Friday, we're going to meet iba't ibang freelancers, iba-ibang niche or industry. You're going to learn from them. Okay? And by Friday next week, actually, magbabalik uli siya sa podcast natin si Coach Ryan Custudio, if you know him. Si email marketing siya, di ba? Email marketing or email copywriting. Plus, meron din ata siyang yung Med VA. Oo, yung ganun. Or dental VA ba yan? I'm sorry kung dental. Was it dental VA or something? Kasi magte-train din siya doon ng libre sa gusto naman ng matuto. Okay? And siya yung guest natin how to find clients next week sa Friday. O tuturo siya sa inyo. Okay ba yan sa inyo, guys? Every Friday, sabi ko, libre yung podcast natin. We're going to share stories. Kung meron silang ituturo sa inyong tips para mas lumaki yung chance nyo makakuha ng clients, we're gonna do that one. Okay? Tapos kung may suggestion pa kayo para mas mapaganda natin yung podcast natin, we're going to do that one. Manny, salamat sa tips mo na-appreciate namin yon. Ang ganda ng kwento mo. So, ano yung pinaka-lesson for today? Kailangan malaki ang utang. Ay, sorry. Ganun, para ma-motivate ka. Pero iba din kasi ang feeling ng ganun eh. Hindi mo maintindihan yung feeling na sobrang laki ng utang mo. So, ang mindset mo ngayon, failure is not an option. Ang mindset mo, whatever it takes. Hindi nga I'll make things happen whatever it takes. Di ba yung parang may saying, santong dasalan, ay hindi santong dasalan to, santong paspasan to. Yung mga ganun na case, di ba? Pero may tanong ako sa iba, would you wait na kailangan mangyari muna yon para mag-step up ka? Kasi sa totoo yan ang tao by general, ayaw ng change. Parang nakakapagod, parang ayaw nila yung to get out of their comfort zone. Pero kapag nasa situation ka ng ganyan, wala ka ng choice. Kunwari lang to yung may utang bro, mapipilitan ka talagang mag-step up, no? Mapipilitan ka talaga, wala kang choice Daming bayarin, coach That's what happened to me, yung napilitan na ako ng mag-freelancing. Kasi nga yung mauubos na yung pera ko, wala na akong konti na lang natitirang pangbayad ng mga bills, ganun na case, kailangan meron na talagang income. Yun na, nag-step up na ako.
Kailangan pa talagang may mangyari, no? Para mapilitan kang mag-step up. Pero, why wait for that one? Kaya maganda ngayon, hanapin nyo na yung pinaka-inner why nyo eh. Bakit mo gustong maging successful? Anong pinaka-reason? Pagod na pagod na pagod na pagod ka na ba situation mo? Baka yung lolo mo mahirap, yung parents mo mahirap. Di naman sinasadya yun eh. Pero ikaw mahirap din? Ganun ba yun? So habang buhay ba, pati yung mga anak mo may... Hindi ah. So, dapat ikaw magde-decide. Hindi. Sa family ko, sa akin magsisimula. I'm gonna break that curse. Yung parang generational curse eh, no? Yung puro, yung hirap lagi sa pera, ganun. Dapat ganun na mindset. It's gonna start from me. It's the same thing din. I've seen it sa family ko naman na side ah. Yung mga lalaki, maraming pamilya, mga ganun na case. Pero ako nag-decide ako, hindi. I'm gonna be a one-woman man. Pero talagang matinding intent yun. Kasi maraming temptation eh. Ako, kung lalaki lang, chicks. O, di ba? Parang ganun. Pero hindi. Kasi, hanggang crush-crush ka lang. Kasi hindi. I'm gonna stick with one woman. Ganon dapat na mindset. Yung sa'yo mag-i-end. O yung mga ganon na case. Same thing now. Sa'yo mag-i-end. Yung hirap na yan. Hindi. Hanggang sa akin lang. Sa akin lang. Para sa mga anak ko, kailangan in the future. Ganon. Ako, ganun ang mindset ko. I'll see to it before I leave this world, parang ganon. Tatlong kids ko may kanya-kanyang bahay. Galing sa akin yun. Yung mga ganong mindset para secured sila sa future nila. Tapos, I'll see to it na kaya nilang mabuhay habang buhay. Hindi, yung kaya nilang kumita ng sarili nila. I'm not talking galing sa akin. Pero syempre, papamana mo naman kung anong meron ka. Pero, gusto ko kaya nilang mabuhay on their own, even if they start from scratch. 'Di ba? Yung ganun na case. Yung ang sarap kasi ng feeling na ganun, na alam mong hindi ka problema sa pera. Ang sarap ng feeling ng ganun. So pamana mo 'yon sa mga anak mo din. If you can teach them some skills, bilhan mo ng kurso sa yung mga anak mo, ipa-enroll mo kahit hindi Google Ads, kahit ibang course para matuto sila. Kasi yung freelancing, sa totoo, pwede naman maging business yan eh. May agency ka eh. Pero you're gonna need to teach them something. 'Di ba? Okay ba yun sa inyo? And by the way, again, Manny, thank you ha. Thank you Na-appreciate rin po, namin. Coach. Guys, virtual clap na lang tayo kay Manny ha. Oo. Salamat po. Si Manny, I'm gonna be asking them dun sa PBB house natin. Ay, sorry naman. For those who don't know, meron akong ginawa na PBB house na community. Sa Google Ads lang po ito. So, in short, huwag kayong magulat ha. Merong eviction. Totoo. Meron tayong eviction. Pero, meron tayong weekly task. Ang weekly task, gawin mo. Pag di ka nakapag-perform sa weekly task, may warning ka kay kuya. Okay? May warning ka kay kuya. Kailangan bumawi ka next week. Pag hindi ka nag-perform next week, maiibig ka sa house ni kuya. Doon sa Google Ads lang na house. At pag naibig ka sa community na yon, antay ka muna ng 30 days, balik ka uli. Pwede ka pa rin makabalik. Pero ang purpose ko noon, it's to develop the habit na yung kumbaga merong pressure cooker. Mapre-pressure ka, magi-step up ka, may magtutulak sa iyo daily. Para talagang makuha mo yung desired mo na ano. Okay ba yun sa inyo? Medyo kakaiba, no? Ay, sorry. Pero that's the setup I want for the para maraming mag-step up. Kasi kung kanya-kanya lang, sarili mo lang effort, medyo nakakatamad yun. Mas gawin nating exciting at nakakakaba. Okay ba yun sa inyo? I just want to do that one para maraming mag-step up. Para mas maraming merong may gig. I-monitor natin weekly. Okay ba yun sa inyo? So that's what we're going to do. And okay lang ba in the future i-announce ko sa next podcast natin kasi by that time uploaded na sa Spotify, hanep na may Spotify na rin. Hindi Spotify. Yung ganto natin, i-convert din natin as audio para pwedeng sa Spotify, pero pwede nyo rin tong panoorin sa YouTube. Okay ba yan sa inyo? Pero yun nga lang, mas maganda pag YouTube kasi napapanood mo lalo na kung may actual training na tinuturo yung freelancer, bagong skill sa inyo. Pero sa audio, 'di ba? Yung may mapupulot ka pa rin para kahit nasa biyahe ka
or like somewhere else you're doing something, pwede kang makinig ng podcast. Kasi ang habol mo naman dun yung lesson na ituturo eh. Okay ba yun sa inyo? Did you learn for today's yung podcast? 'Di ba? Anong takeaways nyo? Can you type it there? Ano yung takeaways nyo? Sige nga po, ano yung takeaways mo for today? Alam ko wala tayong live na interview nung sa first natin na guest speaker. Magre-record pa kami and I'll announce it para sa sumabay kayo. Can you type it there? Ano yung mga natutunan nyo for today? Pero ang sekreto, wag kang mag-give up. Tuloy ka lang. Ma- okay lang, mare-reject ka. Kasi ang daming ang naging successful eh. Pero nagsimula sila sa struggles muna. Tama po ba? Yes, so that's it. Sige nga po, ano yung share nyo? Ano yung learnings nyo for today? Type nyo nga po. Or i-post nyo na lang doon sa community natin. Anong natutunan nyo sa podcast para malaman din ng iba. Alright? Pero sinong excited dito sa inyo ngayon? Can you do a thumbs up every Friday? Every Friday, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Meron tayong matututunang bago from other freelancer stories. At kung meron silang bagong tips, malay mo may matututunan kang bago na tips na hindi mo pa alam. Okay? At pwede mo i-apply. Alright? So, yun lang po, mga boss. So, salamat sa time. I'll see you again Friday next week. Pero doon para kay Lance, yung sa podcast ni Lance, it may happen on a lunch break, like 1 or 2 o'clock. Doon natin siya kakausapin. At andun din kayo as audience to support him. Okay? Pero upload pa rin natin yan sa YouTube tsaka sa Spotify. Okay po ba yan mga boss? And for those Google Ads students, I'll see you tomorrow. Kasi dun sa mga Google Ads students lang sa premium class. Kasi dun tayo sa client getting naman. Alright? I-enhance pa natin yung client getting skills natin. Kasi hindi to job interview para to sa mga pang strategy call or discovery call. Okay? So I'm gonna see you tomorrow on that one. Kasi there will be 4 to 5 ways how to get clients. Para kahit saan doon, hanapin mo kung saang part kahiyang. At pag nahanap mo na yon, tuloy-tuloy mo na. Okay po ba? Kasi what works for me may not work for Jesse. What works for Laurel may not work for Carl. So hanapin mo kung ano yung hiyang na way sa'yo how to get clients. Kasi pag nahanap mo na yan, wala na. Tuloy-tuloy ka na. Hindi ka na mahihirapan. Alright? So thank you mga boss. Maraming salamat sa pag-attend sa podcast and I'll see you next Friday. Alright?